Bagamat walang ulo ang kagandahang taglay niya ang kaakit-akit na mahika at isang mapang-akit na figure at kung siya ay nag-alok na maging asawa mo ay maglalakas loob ka bang tanggapin ito. May alamat ito sa Ireland isang babaeng espiritu na tinatawag na Banshee. Hahawakan niya ang kanyang ulo sakay ng walang ulo na karwahe ng kabayo patungo sa mga tahanan ng namamatay. Kung sino mang usyoso ang maglakas loob na sumilip ay wiwisikan niya ang taong iyon ng palanggana ng sariwang dugo. 20 taon na ang nakalilipas isang batang babae ang nagising sa malalalim na kabundukan at nakitang nawawala ang kanyang ulo. Nang mawala ang lahat ng kanyang alaala alam na lamang ng batang babae na siya ay isang banshee na pinangalan ng Kelty sa kaibuturan. Naramdaman ni Kelty ang tawag sa sarili niyang ulo kaya nagpasya siyang hanapin ito at sa paglipas ng panahon ang kanyang ulo ay sumunod sa isang barko patungong Japan. Ginawang motorsiklo ni Kelty ang kabayo at matagumpay na nakasakay sa barkong iyon. Ngunit ang kanyang kasalukuyang hitsura ay masyadong kapansin-pansin kaya't nagpasya siyang itago ang sarili bilang isang babae noong panahong iyon. Gayunpaman ang lahat ng ito ay nasaksihan ng isang batang lalaki na nagngangalang Shinra. Ipinaalam ni Shinra sa kanyang ama si Kish Itani ang bagay na iyon at bilang isang doktor naging interesado si Kish Itani. Kaya naman iminungkahi niyang magbigay ng tirahan para kay Shinra bilang kapalit ng pagkakataong madesect siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon pumayag si Kelty. Ang lahat tungkol kay Kelty ay parang palaisipan pinapanood ni Kish Itani si Shinra sa buong proseso at hinikayat pa siyang subukan ang dissection. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng edukasyon si Shinra ay nagtataglay din ng mahusay na mga kasanayang medikal. Mula noon nabighani na si Shinra sa pambihirang babaeng ito unti-unting nagkasama ang dalawa sa loob ng 20 taon. Si Shinra ay lumaki upang maging isang kilalang doktor sa ilalim ng lupa si Kelty ay gumanap bilang isang bodyguard upang kumita ng pera at ang kwentong ito ay kailangang magsimula sa batang babae na si Kimochika. Sa una si Kimochika ay humantong sa isang masaya at ordinaryong buhay araw-araw. Hanggang isang araw hindi maipaliwanag na nakatanggap si Kimochika ng isang sulat na naglalaman ng mga larawan ng kanyang ama na may relasyon. Matagal na nag-alinlangan si Kimochika sa huli nagpasya siyang ibigay ang sulat sa kanyang ina na ikinagulat niya. Nang malaman ng kanyang ina ang lahat hindi siya nagalit na para bang walang nangyari. Unti-unti naging desperado si Kimochika sa walang malasakit na pamilyang ito naisip niyang wakasan ang lahat sa pamamagitan ng kamatayan. Ngunit ang lalaki sa kanyang telepono ay may kaparehong ideya sa kanya ang nobya pala ng batang lalaki ay ang may bahay ng ama ni Kimochika. Ito ay lubhang nabagabag sa batang lalaki gusto niyang makilala si Kimochika upang makatakas sa kawalan ng pag-asa na mundong magkasama. Kaya napagkasunduan nila ang isang meeting place pero pakiramdam ni Kimochika hindi ang lalaking nasa harap niya ang nasa phone niya. Dumating sila sa isang kotse kung saan nakaupo ang isang batang lalaki sa loob. Sa sumunod na sandali itinali si Kimochika at isinakay sa kotse sila pala ay mga kilalang human trafficker. Sa sandaling iyon biglang sumulpot si Kelty madaling nagpadala ng isa sa mga trafficker. Ang ibang trafficker nang makita ito ay agad na umalis ngunit mabilis na humabol si Kelty ngunit natumba ito at hindi na makabangon. Nang makaramdam ng tagumpay ang trafficker mabilis na bumangon si Kelty inabot kung saan dapat naruroon ang kanyang ulo pagkatapos ay naglabas ng isang itim na side sa liwanag ng buwan ito ay parang sandata ng isang Grim Reaper. Lahat ng ito ay trabaho ni Kelty at ang susunod niyang gagawin ay dalhin si Kimochika sa napagkasunduang lokasyon sa wakas sa rooftop. Nakilala ni Kimochika si Linya ang lalaki mula sa kanyang telepono na pagbili pala niya ang impormasyon ni Kimochika sa mga trafficker at pagkatapos ay inayo si Kelty na iligtas siya. Ang layunin niya sa paggawa nito ay makita ang reaksyon ni Kimochika ngayon labis na nasiyahan si Linya. Inihagis niya sa gulo ang emosyon ni Kimochika ngunit ang sagot ni Kimochika ay tunay na nakakainip dahil hindi niya nais na mamatay mula sa simula. Kasabay nito umalis si Linya sa rooftop ngunit ang mga kaganapan ngayon ay nagdulot ng pagkadismaya ni Kimochika sa mundo. Walang pag-aalinlangan tumalon siya mula sa mataas na gusali at sa kritikal na sandaling iyon iniligtas ni Kelty si Kimochika at pagkatapos may pinakita si Kelty sa kanya ng text message. Sa sandaling iyon naisip ni Kimochika ang kanyang mga magulang at marahil ay hindi sila matitiis gaya ng naisip niya at sa sandaling iyon nagsimulang patawarin ni Kimochika ang kanyang mga magulang. Kamakailan si Kelty ay nagkakaroon ng parehong panaginip araw-araw. Nanaginip siya na ang kanyang ulo ay kinuha ng Dark Knight. Sa tuwing magigising si Kelty sa takot at pagkabalisa naaapektuhan din ng mahinang loob ni Kelty si Shinra sa tabi niya at madalas silang magtalo tungkol dito.
Ngunit sa partikular na gabing iyon nagkaroon ng ibang panaginip si Kelty. Pinangarap niya ang kanyang tunay na sarili at kasabay nito ang kanyang ulo ay gumagala sa bahay ng magkapatid. Ang batang si Seiji at ang kanyang kapatid na si Nami ay nakatira sa isang malaking mansyon. Nagtagal silang dalawa sa kanilang tiyuhin ngunit isang araw pumunta si Nami sa study ng kanyang tiyuhin at nakita niya ang ulo ng isang babae doon. Sinabi ng kanyang tiyuhin na ito ay ipinuslit mula sa ibang bansa. Ngunit isang araw tahimik na dinala ni Nami si Seiji sa study para makita. Sa hindi inaasahang pagkakataon na love at first sight si Seiji sa ulo ng babae. Makalipas ang ilang taon bago pumasok sa high school si Seiji ipinagtapat niya kay Nami na may nararamdaman siya para sa isang tao. Alam ni Nami na ang pagmamahal ni Seiji ay hindi para sa isang tao ngunit para sa ulo ng isang babae. Para protektahan siya ibinigay ni Nami ang ulo sa Yaguri Pharmaceutical Company ang kumpanya ng kanilang pamilya. Nang ang lahat ay magsasagawa ng pananaliksik sa ulo ang access card ni Nami ay ninakaw at ang ulo ay nawala kasama nito. Maya-maya nakatanggap si Nami ng tawag mula kay Seiji. Panik na sinabi ni Seiji sa telepono na may napatay siya at ang babaeng pinatay ni Seiji ay ang kanyang kaklase si Mitsuki na lubos na nagmamahal kay Seiji ngunit binaliwala ni Seiji ang kanyang pagmamahal. Dahil dito araw-araw siyang sinusundan ni Mitsuki at kahit na palihim na pumasok sa kanyang tirahan pinatay siya ni Seiji dahil sa nakita niya ang sekreto ni Seiji. Upang ganap na maprotektahan si Seiji at masiyahan ang kanyang mga baluktot na pagnanasa hinarap ni Nami ang katawan at ulo ni Mitsuki. Pagkatapos noon sa paligid ni Seiji isang babaeng may pinsala sa leeg ang lumitaw alang-alang sa kanyang pag-ibig. Nagpasya si Seiji na tumakas sa babaeng ito ngunit isang aksidente ang nangyari nakita ng katawan ni Kelty ang kanyang ulo. Ngunit nang marating niya ang pasukan ng istasyon ng subway si Seiji at ang babae ay iniligtas ng isang batang lalaki na nagngangalang Mikado at nagtago. Kinabukasan natagpuan ni Seiji ang batang si Mikado at ipinaliwanag ang dahilan sa likod ng pagtugis niya sa babae. Matapos marinig ang tungkol sa kalagayan ni Kelty nagpasya si Mikado na tulungan siya. Gayunpaman biglang nawala ang babae at nahanap siya ng mga subordinate ni Nami. Sa kabutihang palad natuklasan ito ni Kelty sa oras at nagmamadaling bumalik na iligtas si Mikado. Pagkaalis nila binuksan ni Mikado ang kanyang computer at na-access ang isang misteryosong website. Si Mikado pala ay ipinanganak sa isang maliit na bayan at siya ay matuwid at introvert at palaging nais na gumawa ng isang bagay na makabuluhan. Kaya kasunod ng payo ng ilang online na kaibigan lumikha siya ng isang organisasyon na tinatawag na Dollars at patuloy na pinalawak ang membership nito. Unti-unti ang bilang ng mga miyembro ay patuloy na dumarami na nagdadala ng unti-unting mga umuusbong na isyu. Ang ilang nag-aangking bahagi ng organisasyon ng Dollars ay nagsimulang gumawa ng mga krimen. Ang mga taong magkasamang nagtatag ng Dollars sa simula ay pinili din na umalis dahil sa takot. Ngunit hindi huminto si Mikado taos puso siyang umaasa na ang Dollars ay maaaring maging isang makatarungang organisasyon na inimbitahan ng isang kaibigan. Dumating si Mikado sa Ikebukuro sa pamamagitan ng kanyang mga pagsisikap at nagsimula ring bumuti ang reputasyon ng Dollars. Kinabukasan inayos ni Mikado na makipagkita kay Nami sa kalye. Naisip ni Nami na gusto ni Mikado ng pera ngunit direktang hinikayat ni Mikado si Nami na ibalik ang sarili nagsasalita ng may katwiran kaya napatawa si Nami. Matapos siyang kutsain inutusan ni Nami ang kanyang mga nasasakupan na kumilos. Sa hindi inaasahang pagkakataon inilabas ni Mikado ang kanyang telepono at pinindot ang button para sa isang mensahe. Agad na pinalitaw ang tunog ng mga papasok na text habang nagsimulang mag-react ang mga telepono ng lahat sa kalye. Sa tulong ng mga miyembro ng Dollars nakita nila ang batang babae na may galo sa leeg kasabay nito dumating din si Seiji sa pinangyarihan. Gustong salakayin ng galit na si Kelty si Seiji ngunit sa pagkakataong iyon nakatayo ang dalaga sa harap ni Seiji tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sa panandaliang sandaling iyon malinaw na naramdaman ni Kelty na hindi kanya ang ulo. Lumalabas na si Mitsuki ay hindi pinatay ni Seiji ngunit sumailalim sa plastic surgery ni Nami. Para magmukhang babae ang pinapabore ni Seiji sinabi ng doktor kay Mitsuki ang bago niyang pangalan ay Kelty at para sa kapakanan ni Seiji determinado si Mitsuki na maging Kelty. Gayunpaman naramdaman ni Kelty na may mali dahil tanging alam ni Shinra ang pangalan na Kelty at nabunyag na si Dr. Shinra ay 20 taon nang nagmamahal kay Kelty at dahil dito ayaw niyang mabawi ni Kelty ang ulo nito. Natakot si Shinra na kapag nakita ni Kelty ang kanyang ulo iiwan siya nito kaya sinasadya niyang itago ang katotohanan.
Ngunit matibay ang paniniwala ni Kelty na kahit na matagpuan niya ang kanyang ulo hindi siya aalis. Gayunpaman si Dr. Shinra ay naniniwala na kung ang kanyang ulo ay may malayang kamalayan malamang naiiwan siya nito isang posibilidad na labis na ikinatakot niya. Si Kelty ay natatakot na rin ngayon habang walang sino man ang maaaring pumatay sa kanya. Kung may sumira sa ulo niya baka tuluyan na siyang mawala. Sa kabilang banda inamin ni Seiji na hindi niya mahal si Mitsuki pero habang nakatingin siya kay Mitsuki hindi niya makakalimutan ang pagmamahal niya sa ulong iyon kaya tinanggap niya ang pagmamahal ni Mitsuki. Noong araw na iyon nasa bahay sina Kelty at Shinra na walang magawa. Mapaglarong tinukso ni Kelty si Shinra sa pamamagitan ng pagpapalit-palit ng disguise. Akmang kikilos na si Shinra ngunit isang doorbell ang sumabad sa sweet moment nila at binuksan ni Shinra ang pinto. Bigla siyang niyakap ng isang babae at ang pangalan ng babae ay Mikijima isang nurse na ikinasal sa ama ni Shinra na si Kish Itani sa ibang bansa noong nakaraang taon. Oo ang babaeng nasa harap nila ay ang madrasta nila at habang lumalapit ang kanilang relasyon madalas pumunta si Mikijima kay Kelty para humingi ng tulong. Gayunpaman kung matawagan ni Kelty ang kanyang inatiyak na maaantig si Mikijima pero hindi pa pumayag si Kelty. Habang pinag-iisipan pa niya ang future nila ni Shinra gayunpaman ang ama ni Shinra si Kish Itani ay naniniwala na si Kelty ay kanyang manugang na babae. Ngunit ang pagkakaroon ng biyenan na tinatrato ang kanyang manugang na babae bilang isang eksperimentong paksa ay tunay na kabaligtaran. Ayaw makipagrelasyon ni Kelty sa kanya kaya sinenyasan niya si Mikijima na ibigay sa kanya ang sahod para sa mga araw na ito. Sa loob lamang ng isang linggo nakakuha siya ng malaking kita. Binalak ni Kelty na gamitin ang perang ito para bilhin si Shinra ng bagong pares ng salamin. Gayunpaman habang naghihintay si Kelty sa isang pulang ilaw nakilala niya ang isang reporter na nasa labas para sa isang live na panayam. Nagtataka ang reporter kung bakit walang ilaw o plaka ang motorsiklo ni Kelty at tinanong siya kung bakit mapanganib ang pagmamaneho nito nahaharap sa napakaraming tanong ng reporter. Direktang ginawang walang ulo ni Kelty ang kanyang motorsiklo. Pero nang aalis na si Kelty dumating ang mga pulis at kahit na siya ay isang halimaw hindi siya maaaring lumabag sa mga patakaran sa trapiko. Sa takot na mahuli agad na tumakas si Kelty ngunit hindi payag ang matalas na reporter na pabayaan ang ganoong kalaking kwento kaya isang three-way na paghabol ang naganap sa lungsod na nahaharap sa maraming mga blockade. Muling binago ni Kelty ang kanyang motorsiklo sa imahe ng walang ulo na kabayo. Pagkatapos ay bahagyang tumalon sa isang pader ngunit hindi sumuko ang pulis at reporter. Upang tuluyang maalis ang mga ito kinailangan ni Kelty na gumamit ng itim na ambon upang lumikha ng isang malaking payong ng glide at umalis sa rooftop at lahat ng ito ay ini-livestream ng reporter. Ang nakagigimbal na eksenang ito ay nakakuha ng atensyon ng isang pares ng misteryosong kambal na kapatid at ang misteryosong imahe ni Kelty ay nakakuha din ng interes ng may-ari ng entertainment company na si Biz. Naisip ni Biz na kung mapipirmahan niya si Kelty at mapackage siya bilang isang bituin ito ay magdadala sa kanya ng napakalaking kayamanan. Sa wakas ay nakatakas na si Kelty ngunit may nangyari sa kanya na napakasakit ng ulo. Nawala siya ng 1,000,000 yen kaya kailangan niyang magsimula ng paghahanap sa buong lungsod. Ngunit nakatagpo ng isang grupo ng mga delinquent na itinuro si Kelty at sinabing siya ay naglalakad ng 10,000,000 yen nakikita ang sitwasyon na nagiging maasim. Kinailangan ni Kelty na mabilis na makalayo ito pala ay si Biz na nag-aalok ng 10,000,000 yen na reward para mahanap si Kelty. Si Shinra na pagod pagkatapos ng isang araw na trabaho ay umuwi na gusto ng kanyang asawa. Lamang upang mahanap si Kelty sa isang mas mababang mood. Binago ang sarili sa isang bola si Kelty ay labis na nalulumbay. Hindi lamang para sa pagkawala ng 1,000,000 yen kundi pati na rin ang pagiging paksa ng isang gantimpala. Magiliw na inaliw ni Kelty si Shinra na medyo nagpasigla sa kanyang loob gayunpaman si Kelty ay humihingi pa rin ng tawad. Sinadya niyang gamitin ang perang iyon para makabili ng regalo kay Shinra. Kaya nagpasya siyang isawsaw ang sarili sa susunod na trabaho. Isang grupo ng mga rioters na may dilaw na marka ay lumitaw kamakailan sa lungsod na gumagawa ng lahat ng uri ng kalupitan. Sinasabi nila na mula sila sa isang organisasyon na tinatawag na Golden Thief. Nangunguna sa kaayusan ng publiko sa lungsod at dahil dito pinalawak ng maraming pulis ang kanilang mga patrol area. Upang kumita ng pera si Kelty ay naging mas abala kamakailan siya ay patuloy na naglalakbay sa mga lansangan nang biglang hinabol siya ng isang grupo ng mga pulis. Hanggang sa na-corner nila si Kelty sinabi ng pulis na dapat manatili ang mga halimaw sa kanilang kinabibilangan.
Ang pag-alagala tulad niya ay malinaw na hinahamon ang mga alituntunin at regulasyon ng tao. Walang magawa, kinailangan ni Kelty na samantalahin ang pagkakataong makatakas at pagpasok sa bahay. Sumugod si Kelty sa mga bisig ni Shinra. Nanginginig na hindi mapigilan, napansin ni Shinra na may mali at nagtanong kung ano ang problema. Binanggit ni Kelty kung gaano katakot ang mga pulis kamakailan at sa patuloy na paghabol sa kanya paulit-ulit lang siyang naaaliw ni Shinra at pinapayuhan siyang maging mas maingat sa hinaharap. Binanggit ni Shinra na bumalik ang kanilang ama at gusto niyang puntahan si Kelty at batiin siya. Samantala, isang lalaking nakamaskara ang inatake ng isang grupo ng mga tulisan habang patuloy na binubugbog. Maya-maya lang ay biglang sumulpot si Kelty at agad na pinakawalan ang kanyang itim na ambon. Tinakot ang mga magnanakaw. Pag-uwi, narinig ni Shinra ang mga tunog ng isang taong naliligo sa banyo at nakakuha ng ilang mga malikot na ideya. Palihim niyang nilapitan ang pinto ng banyo at binuksan iyon, buti na lang may nakita siyang lalaking nakamaskara na naliligo sa loob. Dahil sa pagkadismaya ay napahiga si Shinra sa sofa walang humpay na nagrereklamo at ang lalaki pala ay ang ama ni Shinra, si Kish Itani. Nagsuot ng maskara si Kish Itani dahil pakiramdam niya ay masama ang hangin ng lungsod. Hiniling ni Shinra sa kanyang ama ang gantimpala ni Kelty sa pagbabalik sa kanya, ngunit tumanggi si Kish Itani na magbayad. Kaya naman nagtulungan silang dalawa na kumuha ng pera sa kanyang mga bulsa. Medyo nalungkot si Kish Itani dahil sobrang nahuhumaling si Shinra kay Kelty, kaya kinailangan pa niyang makipagsapalaran laban sa sarili niyang ama. Gayunpaman, binanggit ni Shinra na ang maengkanto ni Kelty ang kanyang hiling na ikinatuwa ni Kelty ng walang katapusan. Naguguluhan din si Kish Itani na ma-inlove si Kelty sa kanyang anak at positibong kinumpirma ni Kelty ang kanilang relasyon. Hindi inaasahan ni Shinra na hayagang aaminin ni Kelty ang kanilang relasyon at labis siyang nasasabik. Nang makita ang eksenang ito, kinilala rin ni Kish Itani ang kanilang relasyon. Gayunpaman, mula ngayon kailangan na siyang tawaging tatay ni Kelty. Sinabi ni Kish Itani na si Kelty ay palaging napakawalang ingat na kaya niyang ilihim ang kanyang ulo nang hindi niya napapansin. Tuwang-tuwa si Kish Itani kaya hindi niya sinasadyang may wala ang sikreto. Walang pagpipilian si Kish Itani kundi aminin na kinuha niya ang ulo ni Kelty at ibinigay ito sa Yaguri Pharmaceutical Company, at pagkatapos ay sinabi niyang may ibibigay siya sa kanilang dalawa. Nang marating ni Kish Itani ang pintuan at habang sila ay nag-ambala, agad siyang nakatakas. Hinabol siya ni Kelty ngunit wala siyang mahanap at nakita niya si Mikado na nakaupong walang ginagawa sa parke matapos siyang tanungin. Nalaman ni Kelty na dumami ang mga tao kamakailan, ang ilan sa kanila ay gumagamit ng pangalan ng dolyar. Ang biglaang paglitaw ng grupong Golden Thief ay nagpatindi ng tensyon sa dollars na nagtulak sa balanse ng lungsod sa bingit ng pagbagsak. Nangako si Kelty na tutulungan siya imbestigahan ang Golden Thief at ang dolyar. Hinanap niya ang information broker na si Azaya para sa intel, ngunit nagsasangkot ito ng demonyong espada na tinatawag na Sinsong. Si Sinsong ay isang malademonyong talim na may kakayahang pumutol ng mga kaluluwa at manipulahin ang kamalayan ng iba upang kontrolin ang kanilang mga aksyon. Sa pag-alis ni Kelty, gumamit si Kish Itani ng larwang baril para dukutin si Nami kay Azaya. Parang magkakilala na silang tatlo, ipinaalam ni Kish Itani kay Azaya na para magising ang ulo ni Kelty, makabubuting pahirapan ang mga malalapit sa kanya. Samantala, biglang natagpuan ni Shinra si Kelty at ipinaalam sa kanya ang tungkol kay Sinsong. Sa isang punto, si Sinsong ay nasa pag-aari ng kanyang ama na si Kish Itani, ngunit ibinente niya ito sa isang antique dealer ilang taon na ang nakararaan. Si Sinsong ay isang talim ng demonyo na maaaring pumutol sa mga kaluluwa. Hinati ni Kish Itani sa dalawa ang kaluluwa ni Kelty para nakawin ang kanyang ulo. Nang marinig ang balitang ito, bumagsak ang mood ni Kelty.